Kapatid, isa ka ba sa mga nag-iisip kung ang Biblia ay may halaga pa sa panahon natin ngayon at dapat pa ba itong basahin? If you want to know the answer, stick around because in this week's episode, ang pag-uusapan natin is the Bible still relevant today? Well, that's coming up here on Pursuing the Savior. What is going on? My name is Archie and welcome to Pursuing the Savior. I'm a pastor and a writer, and I have a passion for helping people understand the Bible and find their way back to God. And that's what this channel is all about. If you're new to this channel, please consider subscribing and hit that little notification bell so you won't miss a thing. And if you're watching on Facebook, don't forget to like or follow our official Facebook page, Pursuing the Savior. Let's get started. Ang mga aklat na isinulat ni Apostol Juan, 1st, 2nd, and 3rd John, and the Book of Revelation, perhaps ang pinakabago sa lahat ng aklat sa Biblia. At ang mga ito ay naisulat about mid to late 90s AD. That's nearly 2,000 years ago. At nung isinulat ang mga aklat na ito, ay wala pang mga makina na pwede mag-send ng mga messages or maglaban ng ating mga damit o gumawa ng kape para sa atin. From the moment that the Bible was made public, it has sold more than 5 billion copies throughout the world. At ito ang may hawak ng world record. Since then, ang dami nang nagbago, partikular sa teknolohiya. Ibig ko sabihin, ay ngayon sa pamamagitan ng ating mga phones or mga electronic devices ay pwede tayong mag-send ng messages real time. Pagdating naman sa paglalaba ay pindutan na lang at hindi mo na kailangang isampay. At yung kape naman ay pwedeng may makinang gagawa ng kape para sa'yo habang nag-i-enjoy ka ng paborito mong show sa TV or Netflix. Dahil sa mga pagbabagong ito ay may mga taong nagsasabi na hindi na masyadong relatable ang Biblia, sapagkat ang mga nakasulat dito ay tungkol sa mga taong hindi naman natin kilala at hindi naman natin maintindihan yung kanilang mga ginawa. In other words, the Bible and us are just worlds apart. But the question is, how do we prove them wrong and give evidence that the Bible remains relevant today? In this video, I will give you 3 reasons. Number 1, human nature hasn't changed. Kapatid, bilang isang OFW ay na-appreciate ko yung benefits na ibinibigay ng technology. Lalo na kapag namimiss ko ang aking pamilya. Shoutout sa aking mga mahal sa buhay dyan sa Arayan. All I have to do is make a few taps on my phone and voila, makakausap ko na sila real time. And when I think of the things that my phone can do for me, ay talagang pinupuri ko ang Diyos sapagkat I am so thankful na mabuhay sa henerasyon natin. That said, maging napaka-advanced man ng teknolohiya sa panahon natin, ay hindi pa rin ito natatanggal yung totoong nature natin bilang mga tao. Nakaka-experience pa rin tayo ng kalungkutan, ng frustration, at minsan hindi tayo masatisfy. Pero pag tinignan natin ng mas malalim yung mga problema ng ating lipunan sa panahong ito, ay nandoon pa rin. Nakaugat pa rin sa puso ang mga problemang ito. Katulad ng greed, abuse, adultery, and murder. I can go on and on and on, pero bottom line, nasa puso talaga yung problema. Wala sa teknolohiya, wala sa kultura, at kahit ano pa mga gadgets ang meron tayo, ay hindi nito matatanggal yung totoong kondisyon ng puso natin. In fact, ganun ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Basahin natin ang Matthew 15:19. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. Sa bahaging ito ng aklat ni Mateo, ay tinatalakay ng Panginoong Hesus yung mga bagay na nagpaparumi sa isang tao. Ang sabi niya, hindi yung kinakain ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, kung hindi yung mismong nasa loob ng kanyang puso. In the same way, ganun pa din, gaano man kalayo yung agwat ng ating panahon, kultura at teknolohiya, ang mga problema ng puso, ganun pa din.
Maging yung mga pinakamayayaman, pinakamatatalino at pinaka-sophisticated sa ating mga tao ay nakakaranas pa din ng mga realidad ng sinabi ng Panginoong Hesus. Pag tinignan ng ating mga puso, makikita natin that we are guilty of the sins na sinabi ng Panginoong Hesukristo. Therefore, the Bible remained relevant to this day and age kasi tinatalakay nito yung pinakapuso ng issue, ang puso ng tao. Ipinapakita ng Biblia kung ano ang pamantayan ng Diyos at kung paanong hindi tayo umaabot doon sa pamantayang yun. Number 2, God doesn't change. Basahin natin ang Malachi chapter 3, verse 6. For I, the Lord, do not change. Makikita natin sa verse na ito kung paanong i-describe ng Panginoon yung kanyang unchanging o hindi nagbabagong katangian or nature. Dahil sa kanyang unchanging nature ay pwede siyang pagkatiwalaan, in this case, ng mga Israelita na sila ay kanyang ililigtas. I said it before, I say it again. God is unchanging. At dahil hindi nagbabago ang Panginoon, pwede nating sabihin na yung kanyang mga ipinangako ay siguradong matutupad. Hindi siya titigil hanggat hindi natutupad ang lahat ng kanyang mga ipinangako. At dahil hindi nagbabago ang Panginoon, ang kanyang karakter ay maaari nating pagkatiwalaan. As such, He will always be righteous and just. Hindi niya ibababa yung kanyang mga pamantayan para lang i-accommodate yung ating mga taste. Gayun din naman, hindi siya yung klase ng Diyos na inaakala ng iba na pagkatapos niyang likhain ng mundo ay wala na siyang pakialam. The Bible shows us na ang Diyos ay very much interested and involved sa buhay nating mga tao, lalo na kanyang mga anak. Number 3, the Bible speaks timeless truth. Hindi katulad ng sinasabi ng ilan na ang Biblia daw ay applicable lang doon sa mga taong sinulatan ng mga original writers nito. Sinasabi ng Biblia, ito ay timeless. Kahit anong panahon ay napapanahon ang Biblia. Basahin natin ang Matthew 24:35. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Sinasabi ng Panginoong Hesus, just as how God's word is authoritative, ganun din naman kamakapangyarihan ang kanyang salita. In this part of Matthew 24 ay nagbibigay ang Panginoon ng mga prediksyon ng mga bagay na mangyayari sa huling araw. At para siguruhing tapat siya sa kanyang mga sinasabi, ay nangangako siya na ang kanyang salita ay hindi nagmamaliw at hindi nagbabago. Dahil ang Diyos ay eternal, ang kanyang salita ay eternal, at dahil eternal ang kanyang salita, hindi ito nagbabago at pwede natin itong pagkatiwalaan. Isa sa mga pinakakatangi-tanging katangian ng Biblia ay yung enduring moral principles nito, katulad na lamang ng Ten Commandments. Makikita natin na ang mga items doon sa Ten Commandments, with the exception of the Sabbath, ay universally accepted bilang mga morally perfect na mga alituntunin. Ibig sabihin dyan, kahit anong panahon, kahit anong kultura, mali ang pagnanakaw, mali ang pangangalunya, at mali na bastusin ang pangalan ng Diyos. Moreover, makikita natin sa Biblia yung tamang disenyo ng pag-aasawa, ng pagpapamilya, at pagmamagulang. Ibig sabihin, nasaan ka mang bahagi ng mundo, anumang kultura, anumang salita ang inyong sinasalita, ay pwede mong basahin ang Biblia at matututunan mo kung ano yung tamang pamamaraan ng pamumuhay bilang tao. Wait, kanina sabi ko hanggang 3 lang, right? But since nandito ka pa, parang appreciation ko na sa'yo. Let me give you a bonus. Number 4, the Bible gives real hope. Ang insurance ay isa sa mga pinakamalaking mga industriya sa buong mundo. Nang sinasabi nga nila ay about $6 trillion na. Ganong kalaki ang industriyang ito. At ilan sa atin ay nag-i-invest sa insurance para mapag-ingatan yung ating kalusugan, yung ating buhay, yung ating pamilya, pati yung ating mga ari-arian. Pero here's the thing, gaano man kalaki yung binabayad natin sa insurance, hindi nito kayang i-cover yung ating mga kaluluwa. Sa Biblia, mahanap natin about 100 times ang konsepto ng pag-asa. Both in the Old Testament and the New Testament,
big deal ang topic ng hope. At para sa ating mga Kristiyano, ang ating pag-asa ay may kinakapitan. Ano man ang nangyayari sa paligid, meron tayong panghahawakan. Basahin natin ang Romans 8:24-25. For in this hope we were saved. Now hope that is seen is not hope. For who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Sa bahaging ito ng Book of Romans, makikita natin na para bang naiinip na yung ilan sa mga sinulatan ni Pablo. They've been waiting for the coming of the Lord Jesus, pati yung kanilang mga resurrected bodies. They've been waiting for many years, pero mukhang nakalimutan na ng Diyos ang kanyang mga ipinangako. Marami kasi sa kanila ang namatay na, kaya yung mga naiwan ay natatakot na baka daw na-miss out nila yung mga pangako ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, huwag kayong mabahala. Hindi nakakalimot ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ang sabi niya, darating ang araw na ang Panginoon ay babalik at bibigyan tayo ng mga katawan na panlangit na hindi na subject sa decay and corruption. At itong pag-asang ito ang magbibigay sa kanila ng motivation para patuloy na lumaban sa buhay. Gayun din naman, ang Biblia nagbibigay ng totoong pag-asa sa lahat ng mga seryosong nagbabasa nito. It's no wonder kung bakit may mga millions and millions na ng mga tao ang nagbigay ng kanilang buhay dahil sa kanilang paniniwala na may mas maganda pa sa kung ano ang meron sila ngayon. Ang buhay na walang hanggan na ipinapangako ng Panginoong Hesukristo. O nga naman, kung ikaw ay nasa banig ng kamatayan, hindi ba nanaisin mo na magkaroon ka ng pag-asa na may kinakapitan na anuman ang mangyari, yung mga ihinga, ang iyong huling hininga, alam mo na merong Diyos na sasalubong sa iyo sa langit at sasabihan ka, welcome, my good and faithful servant. In conclusion, the world tells you that the Bible is irrelevant and outdated. Why? Because it wants you to subscribe to its own ideas and principles. But if you will be honest enough and search within yourself, sa kaibuturan ng iyong puso, you will know that there is something more meaningful than wealth and fame and power. Alam mo, wala namang magagawa mga bagay na ito pagdating ng iyong kamatayan. But here's the thing, when all is said and done, you and I will have to face God. Ano ang iyong isasagot? Kung ikaw ay tanungin ng Diyos, ibinigay ko sa iyo ang aking salita. Ano ang ginawa mo dito? I hope kayo po ay ginanahang magbasa ng Biblia dahil sa mga bagay na ating natutunan sa video natin for this week. And if you want more videos like this one, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our official Facebook page. And with that, my friend, I'll see you on the next one.